Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang DOST Miss Radyo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Himpapawid, Onin Miranda. Narito na ang programang gatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Solidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po sa Krone. Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging gaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Noong Miyerkules ay nasa House of Representatives po tayo para sa budget hearing ng Department of Science and Technology, at habang nandoon po tayo ay nag-courtesy call po tayo kay House Speaker Bogie D. Nagpapasalamat po kami sa kanya dahil noon pa man labis na ang kanyang suporta sa pagsulong ng siyensya at teknolohiya para sa bansa. Huwebes naman ay nasa Misamis Occidental tayo para sa selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Northern Mindanao. Pinangunahan din po natin ang Innovation Hub or IHUB launching ng probinsya. Para sa kalaman po ng lahat, ang pondo po na ginagamit sa pagpapatayo nito ay napanalunan ng DOST Misamis Occidental sa isang kompetisyon na inorganisa ng National Innovation Council. Nais ko rin pong magpasalamat sa provincial government ng Misamis Occidental sa mainit na pagtanggap sa DOST. Kahapon naman po ay ginanap ang 11th Annual Balik Scientist Convention. Bumisita rin po kahapon sa ating opisina ang Her Excellency Anna Ferry, Ambassador of the Kingdom of Sweden, at isa po sa programa ng DOST na tinalakay ay ang Circular Economy. Maraming salamat po, Sir Kene. Una po sa lahat, kamusta po ang budget, sir, ng DOST? Okay naman, nakapasa na tayo sa plenaryo ng House of Representatives at ang susunod ay sa Senado naman. Wala po, sir, na bawas or na dagdag talagay po ninyo? Walang nabawas. Baka merong tsansa na madagdagan pa ang ibang mga programa ng DOST. Kamusta po si Speaker Bogie D, sir? At this point in time, talagang siya po ang tumating pinakamataas na pinuno dyan sa Kamara. Yes, very supportive siya kasi noon pa man nung nasa probinsya ng Isabela sila, ay talagang alam na nila ang ginagawa ng DOST at sabi nga rin natin, pwede rin makatulong ang DOST sa operation ng House of Representatives, lalong-lalo na sa ginagawa nating AI, mga platforms na pwede rin magamit ng House of Representatives, lalong-lalo na sa madaliang pag-research ng mga polisiya o di kaya ay mga programa ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Alright. Sir, kahapon po pala ay 11th Balik Scientist Convention. Ano po ba pinaka-naging tema na ito? Anong pangako po ng mabubuo po ng grupo yan? Well, siyempre, ang mga Balik Scientist ay isa sa ating mga haligi pagdating sa siyensya at teknolohiya at siyempre research and development sa ating bansa. At importante na mapakinggan ang kanilang mga successes at siyempre kung mayroon pang mga suggestions na pwedeng sabihin at ma-improve ito. At ako'y nagagalak sa ilang mga pinakita kasi hindi ako pwedeng magtagal. Opo. Kagagaling ko lang sa
Misamis Occidental at nung buong umaga nandun ako, napakaganda ng aking mga napakinggan sa mga plenary session, sa mga presentation at syempre doon sa posters presentation. Alright, mga kaibigan, abangan niyo po ang ating programa sa araw na to. Magiging bisita po natin ng ilan sa mga Balik Scientist Award dito sa ating bansa. Yeah, ang aming talagang punteriya ay maliban sa pabalik-balik, yung iba dyan siguro dapat bumalik na ng permanente. So Tama yun po, yung ating sir. gusto. Ayan, alright. At kamusta po si Her Excellency Anna Ferry, Ambassador of the Kingdom of Sweden? Ano po ang mga nagkaroon ba siya ng pangako? Namarinig po ang tinalaki po ninyo about circular economy? Wala namang mga pangako na talagang pinapag-usapan dyan, kundi ano yung alignment na pwedeng magawa parehong organisasyon. At alam niya na ang ating departamento ay isa sa programa na pinapakalakas para sa bansa ay yung circular economy. At ang Nordic countries kasama ang bansang Sweden ay malakas dyan. Kaya nga nagpadala tayo sa imbitasyon ng Nordic countries kasama ang Sweden upang alamin ang mga programa nila na makakatulong sa atin. Kaya kasama ko sa pakikipagpulong sa kanya ay yung mga kakarating lang o kakabisita lang sa Sweden ng mga opisyalis ng DOST. Alright. Maraming salamat po, Secretary. Samantala, mga kaibigan, alamin muna natin ang lagay ng panahon. May pag-ulat si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Lian? Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito nga pong si Bagyong Paulo ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina nga umaga ay nasa layong 440 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Meron po itong taglay na hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 135 kilometers per hour. At dahil nga po ay malayo na po ito sa ating mga kalupaan, ay wala na din po tayo nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy po itong mag-west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at sa ating nga pong pagtaya ay tatama po dito sa may southern China area at before po ito maglandfall ay posible pa itong mas lumakas bilang isang typhoon category. Sa ngayon, wala na din po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, ngunit posible pa rin po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan dito po sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga mandaragat, lalong-lalo na ay delikado pa rin po itong mga pag-alon dun po sa maliliit na sasakyang pandagat. At aside po doon, yung mga outer rain bands po ni Paulo ay posible pa rin pong magdala ng mga bugso-bugsong hangin sa may Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at dito rin po sa may Apayao, Zambales at Bataan. Kaya't mag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan. Aside po doon, posible pa rin po tayo makaranas ng mga makulimlim na panahon dito po sa may Northern Luzon area, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Cagayan Valley at sa may Central Luzon area. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad din po ng mga biglaang buhos ng ulan na posibleng mag-trigger po ng mga flash floods o landslides. Aside po dito kay Paulo, meron naman po tayong binabantayan na isa pong low pressure area sa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon nga po ay may mataas na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Inaasahan nga po natin na itong posibleng maging bagyo ay makaka-enter po sa ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes or sa Martes. At kung maging bagyo man ay tatawagin po natin ito sa pangalang Kidan. Sa ngayon nga po sa ating nakikita ay posible pong tahakin ito ang northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at magre-recurve lamang po papunta po sa may southern China area or dito po sa may eastern China or sa may Taiwan area. At sa ngayon, hindi rin natin ito nakikitaan ng any landfall scenario at hindi ito direktang makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat, Lian Loreto. Narito na ang iba pang napapanahong balitagang. Ito ang Balitang Rapido. Ang Department of Science and Technology o DOST sa Department of Budget Management o DBM ng isang konsepto at sistema na nakabatay sa agam at teknolohiya na layuning labanan at pigilan ang korupsyon sa mga programang pang-infrastruktura.
Ito'y kasabay sa hinaharap ng bansa sa mga isyong korupsyon na dulot ng bilyong-bilyong piso na halaga ng mga proyekto pang infrastruktura na natuklas sa hindi totoo o ghost projects. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusridum Jr., nagsumite na sila sa DBM na isang konsepto kung paano talaga magagamit ang digital intelligence para i-monitor at suriin ang mga proyektong pang-infrastruktura. Ang unang hakbang ng konsepto ay kailangan sumailalim sa pagsusuri ang bawat panukalang proyekto ng infrastruktura at hindi dapat desisyonan ng mag-isa lang ng isang grupo. Maaari rin makatulong ang science community sa pagsusuri ng mga panukala. Aniya dapat bahagi ng isang integrated master plan ang lahat ng infrastruktura. Pag-uusapan ang climate change, kung sobra ba o kulang ang tubig. Ang pinakamagandang planoan niya ay tinatawag na Integrated Water Resource Management. Idinagdag niya na kung ang problema ay sobra sa ulan, ang mga infrastruktura ay maaaring mga water impounding structures tulad ng mga dam. Kailangan din daw ng siyensya upang pag-aralan ang erosive capacity ng ilog dahil ang katawan ng tubig ay nagdadala hindi lang ng tubig kundi pati na ng mga bato, boulder at buhangin. Kasama sa disenyo ng flood control ang mga salik tulad ng inaasang discharge na magpoprotekta sa komunidad. Pagkatapos isumite ang disenyo at lokasyon, ikukumpara ito sa digital terrain model sa buong bansa. Gagamitin din ang teknolohiya sa pagmamanman ng proyekto gamit ang satellite technology, drones at citizen reporting sa pamamagitan ng digital application. Nagpahayag naman ng interes ang DBM sa nasabing konsepto. Tinukoy ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang bagong fault na tinatayang may haba na 1.5 kilometers sa pagbitak sa lupa na nagsimula at kumilos noong September 13 nagdulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Hilagang Cebu. At posible pang mas mahaba ito at opisyal itong pinangalanan na Bogo Bay Fault. Nagpunti din ang DOST PHIVOLCS sa Sitio Look sa barangay na Ilon, Bogo City at nakakita sila ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang bagong impormasyon. Ayon sa PHIVOLCS, kasama sa ebidensyang nakalap sa field ay tungkol sa bagong pangalan ng Bogo Fault ay ang mga bukas na bitak, mga local pressure mounts at mga fault scarps sa loob ng isang deformation zone na higumit kumulang 2 metro ang lapad. Dagdag pa nila sa simula na imapa ng Quick Response Team ang humigit kumulang 200 metro ng pagguho sa lupa, ngunit isang drone survey ang nagpakita ng humigit kumulang 1.5 kilometers ng pagbitak ng lupa na nagpapakita na ito ay isang fault. Patuloy na iniulat ng ahensya ang mas maraming aftershock sa Bogo City at mga kalapit na lugar kasunod ng malakas na lindol na nagdulot ng 68 tao na nasawi, halos 300 ang nasugatan at libo-libong mga kababayan natin ang na-displace sa buong lalawigan. Hanggang alas 4 ng hapon kahapon, nakapagtala ang PHIVOLCS ng kabubuang 4,378 na aftershock, kung saan 859 ang naitala at 21 ang naramdaman. Ang mga magnitude ay hanggang 5.1 ang pinakamataas. Patuloy naman ang operasyon ng pagtulong at rehabilitasyon ng mga nasirang gusali sa buong apektadong mga lugar. Samantala, sa kabila ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa lalawigan ng Cebu, hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na gamitin ang mga advanced technology sa paghahanda sa sakuna. Sa pagtatapos ng Regional Science and Technology Week sa Oroquieta City, Misamis Occidental, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na hindi maaaring mapredict ang mga lindol, ngunit maaaring mapagaan ang kanilang epekto. Binanggit din niya ang mga abot-kayang teknolohiya na inidisenyo para tulungan ang mga local government units at publiko sa pagbawas ng panganib sa sakuna at pamahalaan nito. Ang Hazard Hunter PH, isang one-stop platform para sa pag-usuri ng maraming panganib na nagbibigay ng datos tungkol sa iba't ibang likas na panganib. How Safe is My House, isang mobile application na nagpapahintulot sa mga may-ari ng bahay na suriin ang kalagayan ng kanilang mga estruktura laban sa lindol. GeoRisk PH, isang geospatial data system na nagbibigay ng tumpak na pag-usuri sa mga panganib at peligro. Project Omega, deterministic ground shaking and earthquake-induced landslide hazard modeling using geophysics, remote sensing, and artificial intelligence. Idinisenyo
para mas maunawaan ng mga mamamayan ang kanilang exposure sa mga panganib gaya ng fault lines, flood zones at tsunami risks. At ang REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System, isang software tool para sa pagsusulit pagtataya ng posibleng epekto ng lindol kaagad pagkatapos mangyari. Opisyal nang naipatayo ang unang Advanced Manufacturing Center or AMCen sa Zamboanga Peninsula sa Zampen upang mapalakas ang lokal na inobasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Metals Industry Research and Development Center, MIRDC, at DOST Region 9 sa pakikipagtulungan ng Regional Innovation Center for Metals and Engineering o RICME ng Western Mindanao State University. Ang milestone na ito ay isang makabuluhang hakbang para sa pagsulong at pagpapatibay ng agham, teknolohiya at inobasyon sa rehiyon. Isinagawa ang unveiling sa AMCen Marker sa ginanap na opening ceremony ng Regional Science, Technology and Innovation Week, RSTW, at Handa Pilipinas Mindanao Leg sa Palacio del Sur sa lungsod ng Zamboanga. Ang AMCen sa Western Mindanao State University ay may mga makabagong 3D printing technology para sa deposition modeling ng plastics. Bagamat ang para sa mga metal, mas madalas na ito ay pinangasiwaan sa central office ng AMCen sa Bikutan. Ang bagong itinatag na pasilidad ay ang ikasyam na AMCen na naitatag sa buong bansa. Ilang estudyante ng De La Salle Araneta University nakiisa sa Siensikat Caravan. Siensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat, hosted by Secretary Renato Yusoldum Jr. with Diego Reyes. Narito ang report ni DOS TV correspondent Christian Caragayan. Teknolohiyang kayang mag-convert ng tubig alat sa malinis at inumin tubig para sa mga residente ng isang isla sa Pangasinan o libreng kolehiyo para sa mga person deprived of liberty sa Antique. Lahat ng ito ay serbisyong hatid ng Department of Science and Technology. Ilan lang yan sa mga kwentong dapat abangan sa muling pagbabalik ng Siensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Dito sa De La Salle Araneta University, isinagawa ng DOS-TV ang Siensikat Caravan para sa muling pagbabalik ng programa sa inyong mga TV screen. Dinaluhan niya ng mga mag-aaral at kawani ng DLSAU, DOST Science and Technology Information Institute at GMA Network. Mismong si DOST Secretary Renato Yusoldum Jr. ang isa sa mga host ng Siensikat. Each one is living proof that science is not confined only to laboratories or written in textbooks. Ito ay nararamdaman. Science must be felt, lived, and experienced by every Filipino and become part of their journey towards success. Dumalo rin sa caravan si GMA Network Vice President for Sales and Marketing, RJ Antonio Seva. At GMA, we take pride in our mission of serbisyong totoo. Through our partnership with DOST, we are able to inform and share these stories nationwide, reminding Filipinos that science is not distant, it is here, relevant, and impactful. Ang Siensikat ay isang telemagazine show ng DOS-TV na naglalahad ng kwento ng mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at oportunidad sa pamamagitan ng siyensya. Tampok din sa programa ang mga teknolohiya at inobasyon na nagbibigay solusyon sa mga problemang kinaharap ng iba't ibang komunidad sa bansa. Makakasama ni DOST Secretary Yusoldum si Diego Reyes bilang co-host ng programa. Mapapanood ang Siensikat tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa GTV, Radyo DZBB at social media accounts ng DOS-TV. Ako po si Christian Caragayan, delivering science for the people. One DOST for you. Maraming salamat Christian Caragayan. Manatili nakatutok, magkabalagagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. As a whole, it turned generally peaceful, attended by about 84,000 nationwide po yun na mga protesters. It is very unfortunate na nagkaroon po ng mga isolated incidents. That is particularly in Ayala Bridge and another 2 incidents in Mindiola. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. We have to continue to support the relief and rehabilitation in Northern Luzon. At the same time, we have to prepare for the onset of Opong. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Kaya't patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. Andito po kami para tiyakin na lahat ng mga assistance na binibigay natin na benepisyaryo ay umabot sa lahat ng mga naging biktima. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Kilala natin mga kaibigan ng isang balik scientist. Kasama natin ngayon si Dr. John Jethro Vertusio, currently engaged as a medium-term balik scientist hosted by De La Salle University. Magandang araw, Dr. Jeth. Iyan ba yung nickname mo o John? Yes po, Dr. Jet po. Dr. Jet. Kwentuhan mo naman kami, gaano ka ba katagal sa ibang bansa? At ano ang mga naging focus ng iyong trabaho? So, hello po. So, ako si Dr. Jet. Bali po, mabot po ako sa Taiwan ng around 6 years. So, dun po ako nag-masters and then nag-PhD, tapos nag-work ako dun sa Glen. So, nag-start po ako dito sa La Salle, and sila po talaga yung nag-push sa akin mag-aral abroad for masters. And then, dinire-diretso ko lang po until nag-PhD na ako, and then eventually work there, di ba? So, bali po, ang naging specialty ko po sa Taiwan is computer vision. Tinuturuan po namin yung mga computers makakita. So yung mga simpleng bagay po na kaya natin, like let's say recognizing yung nanay mo at tatay mo using yung mata natin, di ba?
it's actually medyo mahirap siya gawin ng computer. So yun po yung mga types ng mga problema na sinosolve ko, at marami rin po mga aplikasyon yon sa ibang sektor. So bali po, yung naging trabaho ko po doon sa industry is nag-focus po ako sa pag-develop ng mga artificial intelligence para sa mga factories. So naggumagawa po kami mga systems para mas safe po yung mga manufacturing process. So context lang po, sa mga factory kasi meron kami ng mga malalaking machine, yung mga pressing machine. So ang ginagawa po is naglalagay po ng mga bakal doon, tapos nagpe-press. So gumagawa po kami ng mga safety systems para hindi maipit yung kamay. Tapos sa mga ko po, during the time na nag-aaral pa ako, ang mga ginagawa ko po, mga problem doon is, isa po is sa pag-detect po ng mga edited na mga photos, mga images. So alam naman po natin kumakalat na yung mga fake news noon pa. So tinatry po namin gumawa ng mga system kung i-detect kung na-edit ba tong photo na to in any way. So yun po yung mga problems ko noon or mga trabaho ko before. Ayun. Ibig sabihin talagang AI talaga, no? For example, yung ibang mga makikita natin mga pictures o litrato, hindi pala totoo. AI lang, di po ba? Hindi pala gwapo. Sa ngayon po, sobrang dami na kasing mga paraan para gumawa ng mga peking mga photos, di ba? Sobrang available na po sa lahat talaga. Kaya kailangan po mag-ingat po talaga tayo sa mga fake news. Tama po. Doc, ano ba ang nag-udyok sa'yo na bumalik sa Pilipinas at maging isang balik scientist? So, during yung mga huling taon ko po bilang isang PhD student, na-approach po ako ni Dr. Amalin. Dito po, galing po siya sa De La Salle, director po siya ng IOBC. So, through her po, may project po kaming winwork on na para po sa mga farmers. So, ito po yung mga pest identification po. So, through that po, first time ko ma-expose sa research problem na may direct application na direktang makakatulong sa ibang tao. So from there po, tinuloy-tuloy lang namin yung project even until na nag-work ako sa industry, nakikipag-collaborate ako sa kanila. And then eventually nga, I just decided na through Dr. Amalin din na i-take yung Balik Scientist program since para mas matuloy ko din yung work dito sa Pilipinas, hosted by De La Salle. Dr. Jeth, ikaw ay medium-term balik scientist. Ano ba ibig sabihin ng medium-term? Okay, so to give context po, meron po tayong tatlong engagement, di ba? Yung short-term, medium-term, long-term. So short-term po, ito hanggang 6 months lang. Medium-term, 6 months to 1 year. At long-term, as far as I know, 1 year hanggang 2 years. 3 years. 3 years. Yes. Ngayon po, medium-term na ko kasi eksaktong 1 year ka o mas konti? Mas onti po na sa 1 year, mga 10, 11 months po ata. So, yun po, sa ngayon po, naka-medium term ako. Bakit medium term? Okay, bali po, since kaka-graduate ko lang... Di pa niya alam kung tutuloy siya. Opo, nag-e-explore pa din po ako as a fresh grad. Pero ngayon po kasi, nag-enjoy po ako sa work ko dito sa La Salle. Ang ganda po ng mga projects namin kasi direkta po sa application talaga. So, ayun po, iniisip ko po if magtutuloy pa ako ng long term or magpo-postdoc muna po ako. Kasi yun, di pa po ako nagpo-postdoc eh. Oo. So kumaga medium term muna. Opo. Pero dahil sa na-enjoy mo yung pananatili mo rito, hindi ba magiging full term? Depende din po kung may papasok na funding, kung matutuloy yung mga projects namin. So, willing to stay po ako, and then eventually, kapag dumating na yung time, saka na lang ako magpo-postdoc. Ayan. Ikaw ay may PhD in Computer Science mula sa National Taiwan University of Science and Technology. So, paano nakatulong edukasyon sa ginagawa mong pananaliksik? Okay, so, ever since naman, simula nung bachelor's, master's, PhD, ang focus lang naman talaga is matutunan yung basics. Tapos, more importantly, parang matuto kung paano ba matuto. Kung paano ba magbasa ng mga research paper, paano ba mag-reproduce, at saka para matuto din, para makipag-collaborate, makipag-usap sa ibang mga scientists. Kasi yung mga research naman, walang nangyayari ng mag-isa lang talaga. Kailangan talaga may mga network ka.
sobrang importante yung makahingi ng tulong. So, yun yung nag-push sa akin. Ikaw ay meron na daw na several research proposal tulad ng Artemis. Totoo ba ito? At ano ba to? So sa ngayon po, 3 po yung research proposals namin. Yung isa po is yung Artemis or yung AIoT management and monitoring and intervention system. So ito ay pag-monitor ng mga peste, mostly sa mga priority crops katulad ng mga bananas at saka potato. So sipin nyo na lang, may camera nakatutok dun sa mga crops natin, monitor kung ano yung mga types of peste na lumalapit sa kanila. So pag sa monitoring, pag na-identify mo na yung pest, mas madali mo nang masusolusyonan to. So ang importante din sa monitoring is hindi tayo nag-overreact na pag may nakita tayo isa, dalawa, bobombahin agad din ng pesticide, di ba? So importante na proportional yung response natin dun sa level nung Tama yan. peste. So yun yung isa namin sa Artemis, and yung isa pa is sa mosquito egg counting. Ito naman is with pictured sa health. So yung sa mosquito egg counting naman, sa mosquito research kasi ginagawa na talaga nila yung pagbibilang ng eggs. So usually etong mga mosquito eggs, mga maliliit talaga yan. Gumagamit sila either microscope or magnifying glass. Tapos mano-mano nilang binibilang yun. So ngayon kami sa lab, gumagawa kami ng application, ng AI application na pipicturean mo lang yung mga mosquito eggs, tapos automatically na nilang bibilangin. Ngayon, ang mga tutulungan nito is yung mga nagre-research sa mosquito. So, usually kasi yung mga mosquito researchers, nag-egg rearing sila. Nagpapadami sila ng mga mosquito. So, may iba't ibang methodology sila na pagpapadami ng mosquito eggs. Tapos, para i-quantify nila gaano kaganda yung methodology nila, kailangan nila bilangin yung mosquito eggs. So, doon kami napasok. Ayun. Yung isa pang application is yung sa monitoring naman ng population ng mga mosquito. So nagkakalat kasi sila ng mga traps, tapos doon bibilangin nila kung ilan na ba yung mga mosquito eggs para may idea sila nung population ng mga mosquito. And yung pangatlo naman, it's with Pickard. Ito is paggawa naman ng mga synthetic data, mga 3D data. Kasi sa AI kasi, isa sa mga pinaka-importanting aspect is yung mga data, di ba? Mga pictures, mga videos. So, etong project namin is gusto namin gumawa ng mga 3D models para in a way, unlimited yung data namin. Ayun. All right. So, hindi lang dengue yung pinag-aaralan sa lamok. Marami pang iba. Sa lamok, yes. So, hindi lang yung like importante din siya talaga sa monitoring ng population para sa health. Maraming pwedeng paggamitan yan. Kaya lang, medium term lang yan. Kaya ganyan palang ginawa. Pero ano ba ang mga plano mo sa hinaharap? So, gusto mong mag long term ka mo? Yung long term, syempre, pag-iisipan ko pa po. Kasi depende din kung matutuloy ba yung mga project. Saka, medyo excited din po kasi bumubuo kami ng bagong lab sa Lasal focusing sa computer vision. So kasama ko po doon si Mr. Aaron Antokya. Ayun po, so nilook forward ko po yun. If magkakatotoo po yun, edi itutuloy ko na din po yung long term. Pero kung hindi naman, magpo-postdoc muna po ako. So magsisik pa ako further training. Hopefully sa university na nag-specialize ng AI at saka agriculture. Gusto ko po sana mag-specialize na doon. Ayan. Alright. So para napaka-importante yan. Meron tayo Smart Agriculture Program sa DOST. At meron tayong tinatayong AI Center. Yes, sir. Kaya naghahanap ako ng mga papasok doon sa center. Dapat, sir, tipo ni Dr. Tinatanong ko na nga kung anong long term niya. Hindi po yan interview. Interview dito sa radyo yan, hindi sa trabaho. Kaya maraming salamat sa atin pong balik scientist, si Dr. John Jethro Vertusio. Maraming salamat, Dr. John.
Alright. Thank you po. Ayan, mga kaibigan, sa ating pong pagbabalik, isa pang balik scientist ang ating makakwentuhan. Tutok lang, magkawalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Kilalanin natin ang isa pa ang balik scientist. Kasama naman natin ngayon si Dr. Angelo Banyares, concurrently engaged as a medium-term balik scientist on University of Mindanao o UM at Pampanga State Agricultural University or PSAU. Magandang araw, Dr. Jello. Magandang araw po. Dr. Jello, ano naman ang iyong field at gaano ka katagal sa ibang bansa? Yes po. Actually, almost 8 years po ako sa ibang bansa. So, nag-aral po ako sa Myonggi University sa South Korea. Tapos, nag-postdoc po ako ng 2 years. Then after that po, nag-move ako sa France for additional 1 year po. Bago po ako bumalik as a balik scientist. Tapos, ang aking expertise naman po ay metabolic engineering po. So, ibig sabihin po lang... Magana kumain. Yes po. Actually, nandun po yung pagkain. Kaso po, ang ini-engineer po namin ay mikrobyo. Yeah. Yes po, ang mga mikrobyo po kasi kumakain yung po mga sila. taong nandidais mo mayat, wala bang ganoon? Ay, hindi po siya scope ng aking expertise. So, ang ginagawa po namin ay ini-engineer po namin yung metabolism po ng mikrobyo para makaproduce po kami ng mga produkto na gusto namin i-produce. So, isa sa mga example na pinuduce namin yung glycolic acid, yung ginagamit exfoliating agent sa mukha. So, yun po yung aming isa sa mga products na pinuduce ko when I was in South Korea po. Kaya pala magagandang kutis ng mga tao doon. Yes po. Ma-apply mo ba yun dito? Ay, syempre naman po. With the support of the DOST Balik Science. We can really do that here in the Philippines. Para mas ganda rin ang kutis natin kumpara sa mga Koreano, di ba? Ano ba yung nag-encourage sa'yo para maging balik scientist? Ang una po talaga na nag-encourage sa akin ay yung kagustuhan ko pong magsilbi sa bayan. So of course, tayo po as a human being, we want to somehow look for our goal sa buhay bago tayo tawagin ng Diyos, no? Okay, so yun po yung gusto kong gawin, magsilbi sa bayan at of course mapalapit sa pamilya. Yun po. Dr. Jel, itong nabanggit mo ng konti ang ginagawa mo sa metabolic engineering. Pero meron ka rin ginagawa sa synthetic biology? Yes po. Sige nga, pag-usapan natin kasi may pagka-controversial minsan kapag synthetic biology ang ating pinapag-usapan. Pero paliwanag mo sa amin, ano ba ito? Anong ibig sabihin at gaano kahalaga? Yes po. Actually po, ang synthetic biology, emerging field po siya. So bago pa lang po ito na field sa science po, ang ibig sabihin po ng synthetic ay artificial. Ibig sabihin po ng something that hindi nakikita sa nature. So pag tinawag pong synthetic biology, ito po yung paggamit ng mga biological resources. Parang gumagawa po tayo ng device using different parts from different organism. Tapos makakabuo tayo ng isang produkto na may pakinabang po. Tulad po ng biosensor, for example. So let's say we will create an organism that can detect heavy metals. Tapos yung organism na ito, kaya kadugtong yan ng metabolic engineering, magpuproduce naman yan ng produkto na magiging parang signal na ibig sabihin, itong lugar na ito may heavy metals. Ganun po. Kaya they are actually intertwined to each other, metabolic engineering,
tsaka synthetic biology po. Pero marami din pong aplikasyon ng synthetic biology, hindi lang po sa environment, pati din po sa health. So malawak po ang kanyang application. And also po, since po yung topic po natin may AI, actually po yung aking previous boss sa France, ang kanyang pong expertise ay artificial intelligence po. So ang ginagawa po niya is gumagawa po siya ng system na nagpe-predict ng metabolic pathway. For example, I want to produce this product from this substrate. Ano yung pathway na pwede mong i-engineer sa mikrobyo na yan? So mas napapadali po yung kami mga metabolic engineering yung aming trabaho po. Itong synthetic biology, di ba binanggit na alam nyo na may 8 big ticket R&D project? Pang-siyam dapat yan na yung pangarap ko. Synthetic biology. Kaya lang yung ibang scientista dito masyadong kabado pa sa paggamit ng synthetic biology. Yes. Kaya naghahanap nga ako ng mga taong magfo-focus dyan. Sa palagi mo ba, marami na bang gumagawa niyan dito sa Pilipinas? Actually po, meron po akong pag-aaral. Isa sa mga deliverables ko po as a balik scientist, ginagather ko po yung mga taong nag-synthetic biology sa Philippines. So, kumausap ako sa mga taga-UPLB, meron mga nag-aaral doon, pero hindi pa sila hindi nila ina-apply masyado yung kanilang expertise. Experts po tayo dito, pero hindi po nila ina-apply. So, pag nag-a-apply po sila ng funding, ang ginagawa nila, for example, natural producers ng dye. Takot pa gamitin yung synthetic biology na name. Pero, safe ba yan? Actually po, pag kasi ang pinag-uusapan po ang mikrobyo, lagi po mapasok sa isip ng mga tao. Safe o hindi. Ay, ano yan, delikado yan. Pero, microbes are parts of our lives, no? Yes. Nasa tiyan pa nga natin yung iba eh. May mga harmless bacterium tayo na gagamitin para gawin itong mga klaseng experiment na ito, metabolic engineering. Yung kanya, yung microbes na para kumain ng plastic. Microplastic. Okay po. Banggitin mo nga konti itong tungkol sa isda na may mga microplastic. Papakainin. Hindi ba yun? Si Father po yun. Actually, pareho lang din, ano? Nag-usap po kami nung pero magkaiba po kami ng application. Sa kanya po ay health, sa akin po ay environment. Yung sa topic ko naman po ay PET bottle po. Ipapowderize po namin yung PET bottle, ipapakain po namin sa mikrobyo. Tapos ang gagawin po ng mikrobyo, i-degrade po niya yon, tapos i-convert niya into high-value compounds. So dalawa yung target, environment and industry po. Ayun. So, si Father Nicanor Austriaco pala yun yung kanya, kasi balik scientist din siya. So, nakikita ko na maraming pwedeng gamitin, no? Para ma-solve yung ibang mga problema natin dito. Like sa plastic pollution na nasa environment, or pag nakapasok na sa isang isda. Yes po. Pwede po. Alright. Dako. Anyway, Doc, paano po nabuo yung University of Mindanao Biomolecular Engineering Laboratory? Ay, kwento po niyan. Actually, in-invite po ako ng isang balik scientist din. Na, dito ka mag-host, i-host ka namin as a balik scientist. At during that time, hindi ko po alam na may ganun palang programa ang gobyerno. So sabi ko, gusto ko na rin talagang bumalik din kasi sobrang tagal ko na po abroad. Almost isang dekada na. So, ayun po. Ang una po naming gagawin sana ay molecular biology. And since ang expertise ko po ay metabolic engineering and synthetic biology, kaya dun po namin inalign po yung laboratory. Tsaka po yung laboratory na po na yun ay actually donated po yun ng presidente po ng University of Mindanao, si Dr. Guillermo P. Torres po. So, dun po natin makikita talaga yung kahalagahan ng yung pag-support po ng host institution sa mga balik scientists po. Dapat maayos ang host talaga para successful. Anyway, bukod sa University of Mindanao, kayo rin ay may engagement sa Pampanga State Agricultural University, no? Ano naman ang mga proyekto nyo doon? Ngayon po, ang ginagawa ko po ay ini-strengthen ko yung foundations nila sa field na ito, no? Through lectures, workshops, tapos hands-on training. Tapos po, ang pinaka-final plan po talaga namin is to establish also another hub or another center that it's also dedicated to metabolic engineering and synthetic biology. So after po nung aking engagement for my medium term, yun po yung pinaka-final plan namin na ilatag po yung plano, tapos magsisik kami ng funding para mapatupad
yung yung center na po na yon. Alam ko na yung style niya. Paano po? Nagde-develop siya ng microbe knowledgeable people sa dalawang university. Yes po. So para meron po sa Luzon at meron din po sa Mindanao. Yes. Napakausay, sir. But paano po nakatutulong yung mga initiatives nyo para paunlarin ang agro-industrial waste sa high-value products? Ayun po, yung agro-industrial waste, ito po yung mga residue coming from the, sa mga crops. So, instead na ito mapupunta sa environment, kasi usually mga agro-industrial waste, nagiging health issue din eh. Opo. Kasi po yung mga basura, tinitirahan niya ng mga mikrobyo na may tawag dito, na pwedeng pathogen na mga mikrobyo. So, makakatulong po tayo na ma-reduce po yun. Kasi meron po tayong teknolohiya, gaya po ng metabolic engineering, na pwede natin gamitin para ma-utilize yun, yung agro-industrial waste, para makaproduce tayo ng mga produkto na may importansya sa industriya po. So, in that sense po, we are supporting, the circular economy na tinatawag po. Yes. So, marami po actually technology na pwede po natin gamitin para po ma-address po yun. At isa sa mga effective technologies actually yung metabolic engineering po, which is sustainable and greener and cleaner po. Ano naman yung mga challenges na nakikita nyo sa pagpapataguyod ng itong ginagawa mo, advanced biotechnology o di kaya synthetic biology dito sa ating bansa? Ang unang napansin ko po yung kakulangan sa mga eksperto sa larangan po. Actually po, parang lang yan, Ferrari po eh. May Ferrari, ang ganda ng Ferrari. Wala naman pong magdadrive. So yun po talaga yung parang nakikita ko na tawag dito problema. Kailangan as a balik scientist, maipasa mo talaga yung skills mo sa tao na pwedeng magstay doon. Kasi most of the time po kasi yung mga balik scientist, babalik din po yan abroad eh. So, kailangan talaga maipasa mo. Actually nga po, natutuwa po ako na meron ako mga estudyante na natanggap na sa mga university abroad na metabolic engineering na din yung scholarship nila. So, yun po kahit sa maliit na bagay, nakikita nyo po yung impact po nung programa. So, yun po. Ayan. Ang kailangan dyan, pag magkaroon na ng center for that. Yes, sir. At mabigyan ng pondo para makapag-set up at may magandang laboratory. Nako. Yan ang paraan para maka-attract. Doon sa ibang balik scientist sa University of San Agustin sa Iloilo, nung nag-decide yung mga balik scientist natin, marami doon eh. Ang DOST nagsuporta sa pagbigay ng mga makabagong mga instrumento. Hindi naman mura yon. Pero nakikita namin yung impact in a few years. May impact nga. Kaya napaka-importante yung mga punla o seed na ginagawa ng ating mga balik scientist na ma-influensyahan yung iba pang future research leaders dito sa Pilipinas. At since siya midterm balik scientist, sir, pwede rin po magpatuloy. Ano po? Kaya nga, tanungin mo na kung ano talagang plano niya. Ano po bang plano niyo, sir, sa hinaharap po? Doctor? Actually po, ang ano lang naman po namin, bigyan kami ng laboratorio. Pag meron po kami laboratorio, sige po, magpapatuloy po kami as a long-term balik scientist. Actually, kinakausap na po ako ng isang university dun sa dalawang host ko. Kung gusto ko bang manahin na yung in-establish namin na laboratory. At sa akin naman po, very willing naman po ako to stay and to help our fellow Filipinos po. Kasi yun naman po ang ating tungkulin bilang isang balik scientist na makapagserbisyo po sa ating mga kababayan po. Ayan, maraming salamat, Dr. Angelo Bañares. Unang-una, sa pagpunta mo rito dito sa ating radio show. At pangalawa, sa iyong intensyon na mas maging mahaba pa ang iyong paninilbihan dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Dr. Angelo Bañares. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si Dr. Angelo Bañares, ang ating po nakapanayam, at maging si Dr. Jetro Vertusio, kanina po, ating po nakapanayam mula po sa De La Salle University. Secretary, baka may mga announcement po kayo, karagdagang mga paalala. Yes, Onin. Sa Lunes po, ako excited kasi magkakaroon tayo ng inauguration ng DOST-funded na e-ferry. Kauna-unahang e-ferry na papatakbuhin natin sa Pasig River. Martes ay gaganapin ang In Touch with Excellence kung saan paparangalan natin ang ating DOST scholars na nagsipagtapos with Latin Honors. Merkules po ay nasa De La Salle University, Laguna Campus tayo
para sa launching ng Knowledge, Innovation, Science and Technology Park, the second in the country. At Huwebes naman ay magtutungo tayo sa Nueva Vizcaya para sa selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Cagayan Valley Region. Ayan. Maraming salamat po, Secretary. Excited din po tayo dyan sa e-ferry, sir. Yes, na sa Lunes. ilulunsad po sa araw ng Lunes. Maraming salamat po. Mga kakunak, yan po ang naging gabuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako ang inyong kapatid, Saim Pabawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, one DOST for you, solutions and opportunities for all. Ang bahagi ng pagdakas. Ang DOST sa radyo. Ilang paaralan